Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa aklat ng awit ni Solomon. At yun, babasahin lang muna natin ang panimula nitong aklat na ito, yung mga bagay na pwede nating makuha, yung bagay na pwede nating matutunan sa aklat na ito. At yun, pakita ko lang siya. Bagamat maliit, ay sana po ay kahit na maliit siya sa camera ay sana po ay nababasa pa rin natin. Pero yun nga, babasahin ko pa rin siya. Sabi dito, panimula. Ang aklat na ito ay kalipunan ng mga tula ng pag-ibig. Ang aklat ay tinatawag na awit ni Solomon pagkat sa pamagat na Hebreo nakalagay ang kanyang pangalan. Kalipunan ang mga tula ng pag-ibig. Hindi ako pamilyar dun sa kalipunan. Medyo malalim ata yung Tagalog na to. Pero tumutukoy siya sa tula ng pag-ibig. Base dun sa aking pagkakaintindi, pagmamahal sa kapwa-tao. Yung nakikita kong aral dito na pwede kong makuha sa bawat verses o pahina ng aklat na ito. Madalas binibigyan kahulugan ng mga Hudyo ang mga awit na ito bilang larawan ng kaugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Para naman sa mga Kristiyano, ito'y larawan ng kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. So, yun. Para sa ating mga Kristiyano, ito'y larawan ng kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Kaugnayan sa atin, mga Kristiyano, ng ating Panginoong Hesukristo at ng Iglesia. Yun. Umpisa na natin. Verse 1 hanggang verse 10 yung ating babasahin. Try nating basahin siya at unawain. Yun. Umpisa na natin. Ito'y pinupupog. Sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo'y mainam pa sa alak at taglay mong halimuyak saan kaya tutulad. Simbango ng pangalan mo. Ang samyo'y malanghap, kaya lahat ng dalaga ay iyong ang nabibihag. Ako ngayon narito, isama mo kahit saan, at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Tiyak akong liligaya ngayong ikaw ay narito. Ang nais ko ay madama ang alab ng pag-ibig mo. Pagsinta mo'y mas gusto ko kaysa alinmang inumin. Hindi ako nagkamali na ikaw ang ibigin. Dalaga sa Jerusalem, ang ganda ko'y kayumanggi, katulad ko'y mga toldang sa Kedar pangyari. Tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari, huwag akong hahamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat ito'y aking balat na nasunog lang sa araw. Itong mga kapatid ko'y hindi ako tinalugdan,
Nagkaisa silang ako'y pagbantayin ng ubasan. Pinagyamat sininop ko ang nasabing pataniman. Ano pat ang sarili ay kusang napabayaan. Itong aking pakiusap o giliw kong minamahal sa akin, sabihin mo, pastulan ng iyong kawan. Sa init ng katanghalian, pahingang, pahingahan nila'y sa akin ay ituro mo nga nang ako ay di maligaw. Kung nais mong malaman o babaeng napakaganda, ang dapat lang na gawin mo ay sundan ang mga lupa. Ang kawan ng mga kambing ay doon mo alagaan sa tabi ng mga tolda ng pastol ng aking kawan. Saan ko ba tutulad ang gayuma mo? Aking hirang sa kabayo ng paraon. Ano ang ganda kung pagmasdan, mga pisngi ng malambot, may balani, may pang-akit na lalo pang pinaganda ng pahiyas ng na naglawit. Ang nililok na leeg mo, pumasdan ko'y anong rikit na anga kung may kwintas na doon ay nakasabit. Ang aking nakuhang aral dito at isang bagay na natutunan ko dito sa verse 1 hanggang verse 10 na ngayon ko lang na-realize ay yung pahalagahan natin yung babaeng inilaan sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin siya, paramdam natin kung yung mga bagay na dapat nilang maramdaman bilang nagmamahal sa atin at bilang minamahal natin. Kumbaga, yung pahalagahan natin sila, irespeto natin sila, bigyan natin sila ng value sa ating buhay. Yung irespeto natin sila at pahalagahan. Yun yung mga bagay na aking natutunan dito. Huwag natin silang, alam mo yun, yung bigyan ng kakasama ng loob nila bilang asawa or bilang kasintahan. Huwag nating kunin yung bagay na wala pa sa panahon. Yung kanilang puri ay nawa ay huwag nating, kumbaga, huwag natin agad kunin, kundi ilaan sa tamang panahon. Yung sa panahon na tayo halimbawa ay kasal na sa kanila, gano'n. Yun yung bagay na aking natutunan dito. At itong verse 6, huwag akong hamakin ng dahil lang sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Huwag lang din tayong tumingin sa panlabas na kaanyuan ng ibang tao. Yun yung isang bagay din na aking natutunan dito. Huwag tayong manghusga base lang sa ating nakikita. Isa sa pinakamahalaga sa atin bilang Kristiyano ay irespeto natin ang ibang tao. Huwag natin silang husgahan, kilalanin muna natin
sila. At sana po ay naunawaan niyo po yung paliwanag ko po dito, yung kumbaga yung paliwanag ko, yung aking natutunan po dito sa chapter 1 ng awit ni Solomon. Yun, kung may bagay po kayong hindi naunawaan sa aking nabasa sa awit ni Solomon, ay malaya po kayo mag-comment dito po sa baba. At yun, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. See you tonight devotion. Marami pong salamat and good night. Bye-bye po. God bless po.